So kung meron ka ngayon na 50,000 pesos, paano mo ito mapapalago into 500K net income? So syempre, expect nyo na babanggitin ko yung forex trading, pero syempre hindi lang tayo doon magka-focus, meron pang iba. And itong mga i-share ko sa inyo, hindi to basta-basta galing sa ChatGPT or narinig ko lang sa ibang tao or nakita ko sa ibang YouTube video. Ito talaga ay based sa experience ko. So, ready ka na ba? Let's go! Number 1, magtipid at mag-ipon. Joke lang. Hindi po totoo yan. Hindi ka po yayaman sa pagtitipid at pag-iipon. Well, para sa akin yun. Baka magkaroon ako ng mga haters dyan na kailangan magtipid, mag-invest, Pero kasi hindi po ako ganong klaseng entrepreneur or investor or hindi ko alam kung bakit. Siguro kasi nung bata ako, nakakatawa. Every time na nag-iipon ako, laging may umuutang, laging may kumukuha. Magugulat ako, may pinambibili na ng pandesal, pinambibili na ng merienda, or what. So, hindi talaga ako fan ng pag-iipon. Kasi feeling ko, pag nag-ipon ako, mawawala lang talaga siya. So, pinaka wag mong gagawin sa savings mo is ipunin lang lahat ito. So, pwede ka naman syempre mag-ipon. Syempre, kailangan natin talaga ng emergency fund. Syempre, pang peace of mind natin yan. Pero, ang goal talaga natin is tumaas yung skill level natin, tumaas yung knowledge natin para alam natin kung paano makukuha yung 500K a month natin. So, yung totoong number 1 dyan is invest in skills. So, depende sa'yo ano bang skills, yung pinaka nabubuhay ka. Ano ba yung skills na gusto mong ginagawa? So, syempre, not just skills, pero high-income skills. So, for example ako, ang pinaka-skill ko is yung dancing. Diba? Sayaw-sayaw. So, nung mga 2012 hanggang mga 2016 or 2010 hanggang 2016, pinaka-pinagkakitaan ko talaga is yung dancing skills ko. Syempre, may mga nagpapaturo dyan na corporate, may mga nagpapacoach ng mga schools, nagturo na rin ako sa Star Magic. Pero syempre, hindi ganun kalaki yung balik. Kumbaga, parang nangyari, parang nasa 20K, 30K ako per month, ganyan. Pero, pag kinumpara mo yun sa high-income skills, katulad nung nakuha ko, which is forex trading, pwede ka talaga kumita ng 6 to 7 figures. Okay? So, ikaw mamili. Siyempre, pwedeng umpisan mo sa passion mo, which is dancing, singing, ganyan. Pero, kapag nagkakaroon ka na ng mga konting ipon, maganda, makakuha ka ng high-income skills. Ano yung mga example ng high-income skills? Meron akong friend na, iba sa inyo siguro kilala na, si Coach Ot Jimenez. Pinaka-lodi talaga yan pagdating sa marketing, especially sa digital marketing dito sa Philippines. So, pwede rin na digital marketing. So, andyan yung SEO, andyan yung social media marketing, andyan yung copywriting, andyan yung Facebook ads. So, depende kung ano yung gusto mong mag-specialize muna. So, start ka muna sa very niche muna. Mag-specialize ka muna. Mga funnel building, mga ganun. Number 2 na skill is yung sales and persuasion. So, napakagandang skill yan. Pero, ayaw natin kasi matulad sa parang mga traditional salesman na papawirin ka na parang, uy, dito, sure to, trust me, kaya-kaya mo yayaman ka dito, or ito, sobrang, di ko alam kung paano talaga yung mga traditional salesman. Ayaw natin yung mga nagpa-flyering. Well, kung iba sa inyo gusto yun, pwede naman, pero ako ayoko nun. Ayaw natin yung nag-house to house, di ba? Ang pinakamaganda talaga na pasukin pagdating sa sales is yung high-ticket selling. So, ni high-ticket selling, pwedeng nagbebenta ka ng mga mamahaling mga condominiums, nagbebenta ka ng mamahaling mga bahay, nagbebenta ka ng mamahaling mga courses, mga kotse, real estate. So, pwede yun. Basta again, alam naman natin, pinakaayaw talaga natin yung makukulit, namimilit, yung hard selling talaga. So, huwag tayo dun. Aralin natin yung professional way of selling. And pag sobrang gumaling ka talaga sa selling, magulat ka yung binibenta mong 500K na bahay, magulat ka makabenta ka ng 2M, 3M, 5M, 20M, 100M, 500M. Pero kung tingin mo nag-work naman yung pangulit, ako kasi ayoko nun. Pero again, kung nag-work sa'yo yun, good for you. Wala namang problema dun. Again, wala namang tama, walang mali. Depende lang talaga sa preference ng mga tao. Number 3 skill is yung tinatawag natin na multimedia or yung ngayon, nag-work sila sa mga content creation. Mga ganyan. So, isa dyan is yung si pinakamalupit natin videographer, si Cesar. Hi ka naman. So, kung nakita nyo yung mga video editing natin, mga TikToks natin, lahat ng video ng TMT and ni me, lahat yan nagagaling sa Pancake Studios. So, medyo sakop din siya ng digital marketing, pero more nagpo-focus talaga sa mga film and video editing. Number 4 is yung consulting. Yan, pinaka-favorite ko yan. Dito ako nagsimula dati sa forex trading. Siyempre, konti pa lang naman talaga yung nakakilala sa akin. Halos wala. So, more nagiging consultant lang ako. Wala pang mga courses, wala pang mga videos sa YouTube. So, dyan ako nagsimula.
And then, ngayon, kinagandahan, meron tayong one-on-one coaching na yun din ginagawa ko, consulting. Kagandahan dyan, pwede kang mag-charge, depende sa'yo. Pwede kang mag-charge ng 20K, 50K, 100K, 500K, 1M, depende sa expertise mo. Siyempre, ang goal dyan, pag nag-invest ka ng, let's say, 500K, ang goal is, ang balik, times 5, times 10, times 20. So, if gusto mo ng one-on-one coaching sa Forex trading, meron tayong link dyan sa baba. So, number 5 is building your brand. Katulad na lang ng mga influencers natin dyan, katulad na ng mga entertainers natin, sila Kong, sila Alec, sila Niana. Again, nag-build sila ng brand nila, dun sila kilala, yung may character talaga yung brand nila. So, ngayon, merong mga sponsorships dyan. Yung iba na nag-YouTube, merong YouTube ad revenue. May mga brand deals. So, basically, kapag mas marami kang nakuhang attention, mas marami kang reach, mas maraming brands na gusto makipag-partner up sa'yo. Okay? Kasi gusto nila yung audience mo, di ba? Ganyan. So, ngayon, kapag maraming brand na gusto makipag-partner up sa'yo kasi gusto nila yung audience mo, mas marami kang opportunities. So, tapos na tayo sa number 1, which is building your skills first. And number 2 is to build your small business. So, alam naman natin na 50K lang yung puhunan mo. So, ang tanong, saan ba abot ang 50K mo? So, unang pwede mong gawin yung tinatawag natin na dropshipping. So, halos wala yung investment up to very minimal investment. Kasi ang gagawin mo lang naman is ima-market mo yung product na naniniwala ka. So, ano ba yung product na naniniwala ka? Kasi pag naniniwala ka, mas madali siyang mabenta. So, maraming iba't ibang ways para mag-dropshipping. Pero syempre, disclaimer, hindi po ako expert dito. Nakikita ko lang din yung mga kaibigan ko na kumikita ng napalaki dito. So, iba gumagawa sila ng website. Iba, sobrang laki ng marketing team nila. May mga sales pa sila. So, iba't ibang ways para ma-set up mo yung dropshipping business mo. Pero ang good news dyan, hindi kailangan sobrang laki ng puhunan. Saktong-sakto and pwede na talaga yung 50K. Pero kung gusto mo ng something nakakaiba, something na bago, actually first to in the Philippines and yung nag-launch ito, isa sa mga mentor ko, si Coach Edward. Actually, hindi pa talaga ito nalo-launch. By April daw siya ilo-launch. Pero ang good news, nagkaroon tayo ng early access. So, ang tawag nila dito is yung RevShare program. So, ang pinaka-vision kasi ni Coach Edward is mapadali yung pagkita ng 6 figures per month ng mga Filipinos. Kaya meron siyang ginawa na automated online na business. So, yan. Check mo yan. Ang tawag niya dyan is clicknamics.com. Check mo yung link sa baba, panoorin mo yung training niya. Then, kung may interest ka, pwede kang mag-book a call with him. Kita-kits tayo sa next video. Bye-bye!